Good news po para sa mga Duterte supporters, bad news po para sa mga, mga Duterte haters. Lumabas na po ang COA report. Wala pong anomalya. O sa madaling salita, hindi ayun literal na termino po ng audit, unmodified or unqualified, no? Ang ibig pong sabihin niyan, sumunod, nakasunod sa paggasta yung Office of the Vice President nung nakaraan hanggang 2023. Yan po ang ibig sabihin niyan. Nakasunod po sila sa alituntunin ng COA. Pero ang mainstream media po, dehin bokiki, hindi po kumikibo ang mainstream media diyan sa bagay na yan, no? Ngayon po, tignan niyo po ang balita ng mainstream media. Wala raw Mary Grace Piatos. Ano po pakialam namin? Kung walang Mary Grace Piatos o merong Mary Grace Piatos. Di kasuhan nyo si Mary Grace Piatos na nagtangkang kung ano-ano man yung Alam nyo, ito po yung katotohanan, no? COA po ang pinagbabatayan kung mayroong pong anomalya sa paggasta ang isang ahensya ng pamahalaan, no? Hindi po si Mary Grace Piatos. Kaya sure ka Aratiles? Sure na sure ako. Ikaw ba hindi ka sure? Wala tayong magagawa. Ang kinakailangan nyo. Kami masaya kami, ewan ko sa inyo. COA po yan, hindi po kami yan. Hindi po namin gawa-gawa. Ang tanong, bakit hindi binabalita to ng mainstream media? Tapos magtataka kayo? Bakit nyo? Hindi nyo binabalita yung matotoong balita eh. Ayan no. Pumunta po yung mga hindi po sigurado sa akin na napapaniwala po na kayo ay ng mga bayaran kami. Pumunta lang kayo sa COA. Pucha, lalabas yan sa COA. Makikita nyo puro hanapin yung Vice President, Office of the Vice President. At makikita nyo ron na nakalagay po doon na unmodified. Tapos kung hindi nyo po alam ang ibig sabihin ng modified, inano ko na rin. Sinerch ko na rin. May mga ganito talaga eh. Ang meaning po ng unmodified o unqualified pagdating po sa audit, an unmodified opinion, also known as unqualified opinion, is an auditor's conclusion. May conclusion na po. Ito po, iniimbestigahan nila, wala pa pong conclusion ng COA. Wala pa pong conclusion ng COA. Ngayon po, meron na pong conclusion. Ibig sabihin, naglabas na sila ng kanilang unmodified opinion. Meron na silang conclusion. Yun nga po, unmodified. Ito po yung meaning ng unmodified. Is an auditor's conclusion. Tandaan nyo, conclusion to that accompanies. Nakakaawa naman itong mga to. Ikwento ko daw sa Pagong, galing po to sa COA. Kung hindi po kayo naniniwala sa COA, putya, anong klase kayong mga follower ni BBM? Mga tokmol talaga. Ganyan po kabubugok, no? COA na ang sinasabi natin, putya, ayaw pa maniwala eh. Ito po meaning. It's an auditor's conclusion that a company's financial statements are accurate and comply with the financial reporting standard. Isa pa, ayan, an unmodified opinion means that an auditor believes a company's financial statements are true and fair representation of its results for the period being reported. Madaling salita mga kapatid, no? Ang report ng OBP ayon sa COA ay totoo. Fair representation. Ay totoo. Yung report po ng OBP ay totoo and fair representation of its result. Kami po ba nagsabi niyan? Yan po ay sinabi ng COA. Dagdagan pa natin
Ano po ang sabi naman ng ombudsman? Sino naman yung ombudsman ba dong? Bakit mo pinapasok yan? Ombudsman po ang totoo na naglilitis ng lahat ng may kaso sa mga government officials. Congressman ay ombudsman po ang nagsususpinde ng mga governor, mayor, etc. Basta po may kinalaman, no, sa kakasuhan na government official, ombudsman po yan. Ano po ang sabi ng ombudsman? Hanggang sa kasalukuyan, ibig sabihin hanggang ngayon, wala pa kaming nakita na karapat-dapat imbestigahan. Wala pa kaming nakikita na ginawa ng Vice President na karapat-dapat siyang imbestigahan. Hindi po kasuhan, Hindi po kasuhan. Sa dinami-dami po nang dumaan sa ombudsman na kaso tungkol po sa gobyerno, government officials. Ang sinabi ng ombudsman, wala pa silang nakikita ang ginagawa ng Office of the Vice President o ng Vice President para siya ay imbestigahan. So hindi pa po siya karapat-dapat imbestigahan pa man lang. Ano tong ingay na to, Badong? Bakit merong mga investigasyon kay BP Sara? Yan po ay ingay na mga unqualified para magsalita tungkol sa mga paglabag. Pag paglabag po sa usapin ng pera, COA po yan. Pag iba pang paglabag, na ginawa, yung kakasuhan na, dulo ng isang government official, ang official po, o yung tunay na ahensya po ng gobyerno na dapat nagsasabi kung may kasalanan o wala ang isang public official ay ombudsman. Pareho silang walang nakitang anomalya ng Office of the Vice President. Ano nga yung ingay? Di nga, yan po ay ingay ng mga kalaban sa politika. Maiingay po ang kalaban sa politika ni Vice President Sara Duterte. Maiingay ang kalaban sa politika ng mga Duterte. Dahil natatakot sila na napakalakas ni Vice President Sara Duterte. Binibinay nila si Sara Duterte. Hindi ako nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan si Amy Marcos. Yan salitang binibinay nyo. Ano po ibig sabihin niyan? Dahil napakalakas. Si Binay po nung araw, ganun eh. Napakalakas bilang kandidatong magiging presidente. Siniraan nila na siniraan. Ang problema, may nakikita kasing ipansisira eh. May binibintang sila kay Binay eh. Overprice. Overprice yung City Hall ba o yung car park. Meron silang binibintang. Ito po, walang binibintang. Laging, baka may anomalya. Hindi yata tama. Parang may mali. Anak ng pupang bintang yan. No? Hindi talaga. Tapos ngayon, lumabas na. Kung naghintay lang sana kayo, hindi kayo mapapahiya. Kayo, Chua and Company. Kung naghintay lang kayo ng COA audit report na lumabas ngayon December 1, hindi sana kayo mapapahiya ng ganito. Bakit ganito? Overpriced yung ano. Sino may sabi? Sino may sabi? Yung, di ba, mga lumalabas siya, overpriced daw yung hinire na ano yung house, yung safe house. Overpriced yung safe house na yan. Sino may sabi? Sinong congressman na nagsabi? Si Franz. Ano ang kwalifikasyon ni Franz Bumarin na magsabi na overpriced yan? Ang husay niya sa paglalaro ng basketball. Eto COA nagsasabi, walang mali. Tama ang ginawa nila. Totoo ang kanilang report. December 1 lumabas ngayon. Ngayon.